29. Praise the Lord. Lo, this only have I found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. Yes, tama. Na kung saan God made man upright. Because God made in His likeness. Because God is perfect and He made man in His likeness, so perfect. God is holy. God is sinless. He made man sinless and holy. Ganon din sa kanyang mga angels sa langit. God made angels perfect. Pero, bakit may nangyayaring kapahamakan? Bakit may nangyayaring matatawag nating separation? Or bakit may nangyayari na mga bagay na ikapahamak? Ito yun. But they have sought out many inventions. Kasi ang nilalang niya na anghel, ang nilalang niya na tao na upright or perfect, humanap pa ng maraming mga inventions. Ano yung inventions? Technology? Hindi. Ano yung inventions? New discovery? Hindi. Ang inventions na sinasabi dito, humahanap sila ng happiness. Humahanap sila ng happiness without God. Humanap sila ng pleasure without God. Humanap sila ng ibang pamamaraan. Hindi na nila sinubmit yung kanilang sarili sa buhay na Diyos. Nag-iba na sila ng daan. Na kung saan, ito na yung mga inventions. Example na lang. Ang mga tao ngayon, mayroong inventions ngayon na ang babae gawing lalaki. And that invention, that is aside or outside from God. Nakasulat dito sa banal na salita ng Diyos. Sa pananamit lang, bawal nga yung lalaki manamit ng pababae. Baguhin mo pa yung lalaki gawing babae. Sa panamit pa lang, bawal nga yung babae manamit ng panglalaki. Gawin mo kaya yung babae na gawing lalaki, di ba? Tulad niyan si Charis Pompenko, na naging sikat yan sa mga awit bilang Pilipina. Nasikat yan. Kasi parang kaya niyang i-hit yung high pitch na kung gaano mag-awit si Celine Dion. So, na-invite siya sa Amerika, sa Spain, para mag-awit kasi ang mga tao, maliit na babae, pero ang ano ng awit niya maganda. O tingnan mo, ano na siya ngayon? Ano yung pangalan niya ngayon? Cyrus? Oh, Cyrus. Tingnan mo yung figura niya ngayon, may balbas. Tingnan mo yung dibdib niya ngayon, lalaki na yung dibdib. Ewan ko lang yung baba, kung binago rin. So, ang daming inventions. Meron ngang bansa ngayon, I think Thailand, mura lang daw doon ang magpa-trans, gender. Palitan yung baba mo ng mula sa babae, palalaki, mula sa lalaki, pang babae. So, they are seeking pleasures, happiness, without God. So si Lucifer, gusto niya ng happiness na lahat ng tao magyukbo sa kanya. That is the title of God. Ginawa niya yun without the permission of God. Ayaw na niya mag-submit sa Diyos. Ginawa niya yun against the will of God. Ganon din si Adam, si Eva. Ganon din ang panahon ni Noah, ang mga tao. Ayaw nang makinig sa righteousness ng Diyos. Pag sinabing righteousness ng Diyos, that is what He command, and that must be observed by all as a symbol of submission to their supreme God and to their Creator. Pero ang nangyayari ngayon sa mga tao, they sought many inventions. They are always seeking happiness and pleasures outside from the will of God. Kaya,
Ang nangyayari ngayon, grabe ngayon ang puot ng Diyos. Yan na yung nangyari bago ang baha. Basahin natin. Genesis 6:5 and 6. Praise the Lord. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. See, imagine that. Ang mga ginagawa ng mga tao, it contradicts to their Creator dahil ayaw na magpasubmit sa kanyang righteousness, sa kanyang commandments. Gumawa na sila ng kanilang sariling mga pamamaraan na happiness and pleasure and whatever they may attain sa buhay nila. Kung ano-ano na lang mga ginagawa nila. Pero as outside from God na. Kaya nasaktan yung Diyos. Ikaw, parents, mga anak mo, tinuruan mo sila ng magandang direction. Tapos gusto nilang magsariling magdesisyon na against sa will mo. At nakikita mo naman na masama at ikakapahamak nila. Di ba ikaw masaktan ka? Ganon din ang feeling ng ating Panginoong Diyos. Nakita niya ang wickedness sa mga tao, great in the earth. Hindi na basta-basta. It is already offensive. It is already, we could say, grieving. It is already provoking God. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Pag sinabing evil, that is outside from good, that is outside from God. Pag sinabing evil, that is duplicate and imitation from Lucifer. Kaya nga, tawag sa kanya, devil. I-separate mo yung letter D na simula, D, evil. So, pag sinabing evil ang kanilang puso, lagi. Yan lang lagi. So, ibig sabihin niya, yung inclination ng kanilang mga gawa, nandoon kay Lucifer na evil, who is opposing God, who is not obedient to God, who always contradicts to the ways of God. Kaya sabi dito, it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Ginawa niya ang taong upright. They sought many inventions. Ginawa niya ang tao perfect. Di na sila mag-submit doon sa kanilang Creator. Merong alien na dumating dito sa lupa, na tagalangit, na binagsak ng Diyos. Mas doon pa sila naniwala. Para bagang itong alien na ito, si Lucifer. Pag sinabing alien, you are not supposed to be here. Because you should be somewhere else where is your designation. Tagalangit yan eh. So naging alien yan dito sa sanglibutang ito. Kaya tao, ang tawag pag magpunta ka sa ibang lugar, hindi ka naman citizen doon, alien man tawag yan. Di ba? Hindi ka taga dyan eh. Mas doon pa sila naniwala. Mas doon pa sila nag-obey rather than Him who made or created them. Kaya ang Diyos nasaktan. Nasaktan talaga ang Diyos sa mga inventions ng mga tao. Basahin pa natin. Genesis 6:11 hanggang 12. Praise the Lord. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Yan. Wala na, corrupt na. Pag sinabing corrupt, hindi na sumusunod sa batas. Pag sinabing corrupt, hindi na sumusunod sa sistema ng Diyos. Pag sinabing corrupt, hindi na sumusunod sa proper na pamamaraan ng Diyos. And the earth was filled with violence. Saan pala nagsimula ang violence? Sa langit. Naging violente si Lucifer doon. At what violence he made in heaven. Imagine, i-dethrone mo ang Diyos, pababain mo yung Diyos, paluhurin mo sa harapan mo. That is act of violent. Violente yan.
provoking God. Violent yan. So tingnan mo anong nangyari ngayon. Hanggang ang mundo ngayon, bakit puno ng violence? Imagine, ang asawa ng kapitbahay inaagaw. O di magpatayan? Minsan yung mga balita na binaril, in-interview yung mga relatives. Anong sanhi nito? Ano yan? Love triangle. O di si Satanas ang nagsimula niyan eh. Inaagaw niya yung trono ng Diyos. Dito naman sa sanglibutang ito, inaagaw yung mga asawa o hindi asawa, ari-arian, o kung hindi ari-arian, position. Tingnan mo sa political. Agawan ng position. Dayaan ng resulta ng election. Di ba? Violence yan. So, ang mundong ito, doon sa Manila, patayan doon. Chinese against Chinese. Bakit? Anong issue? Agawan ng negosyo. Rivalry ng negosyo. Ano pa? Dito sa mundong ito, awayan, magkapitbahay, o kaya magkapatid, o kaya magka-churchmate, o kaya kung magka-office mate. Bakit nag-awayan? Inggitan. So, violence. Puno na ng violence ang sanglibutang ito. Because of that inventions. Magawa na sila ng kanilang sariling, pag sinabing inventions, you are creating something that is in your own system or in your own way. So, outside from God na, lumabas na sa Diyos. Hindi na according sa Diyos. Kaya ito ang mundo ngayon. This is what is happening. So, ibig sabihin yan, kung binha ng Diyos ang buong sanglibutang ito, because of such environment, ganun din ang sanglibutang ito. Susunugin ito ng ating Panginoong Diyos. Babaguhin niya ang lahat. There will be separation from bad and good. There will be separation from evil and good. There will be separation from sinners to righteous. Tingnan mo, hindi yan basta-basta. Kaya sa buhay natin, yung inawit natin kanina, have thine own way, Lord. Yun ang ating hingiin sa Diyos. Let us always be found in the center of His way, of His will. Huwag na tayong mawala dyan. Masiyahan ang Diyos sa atin, and He can welcome us into His everlasting habitation, and He can grant us our prayers. Basa. Psalms 106 verse 29. Praise the Lord. Thus they provoke him to anger with their inventions, and the plague break in upon them. Yes, kailan nangyari ito? When was the so-called big event sa sanglibutang ito na naggalit ang Diyos sa kanila? Kasi yung invention nila, ginagawa nila outside from God. Hindi kasali ang Diyos. So pag sinabing gumagawa ka ng something sa sanglibutang ito outside from God, you are no longer willing to be obedient to God. You are no longer willing to submit yourself to God. Nag-iba ka na eh. Nagsarili ka na eh. Gumawa ka na ng sarili mong invention. O yan ang nangyari. Example, yung nangyari sa Tower of Babel. Basahin natin. Genesis 11:4 hanggang 6. Praise the Lord. And they said, Go to, let us build a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Yan. Now, itong verse 4, meron ba tayong nakita dito that they did it under the name of God, under the name of the Creator? No. They did it in their own name. Ano sabi nila? They said, Go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Tayo.
Wala ang Diyos. Hindi kasali ang God. Hindi kasali ang Creator. Lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So, ibig sabihin yan, they want unity. They want to be united as one. But their move is not subject to God. So, yung move ni Lucifer, yung move ng mga tao na binaha sa sanglibotang ito, yung move ng mga tao sinunog sa Sodom and Gomorrah, yung move nila were against the will of God, against the statutes of God, against the righteousness of God. Kaya, to separate ourselves from God, that is fatal. Patay tayo dyan. Yan na yung sinabi ni Lord Jesus. The branch, except abide in the vine, you can do nothing. You will surely dry up, and you will be wood fire. Maging firewood ka. Igagatong ka talaga. So yan ang magiging resulta sa mga inventions ngayon na nangyayari sa ginagawa ng mga tao. Technology is good if you use it for the Lord's glory. Technology is good if you use it for the benefit of the people, for good result. But invention outside and against or contrary to God, that is absolutely evil. Yan ang masama. Basa. Ano pang sinabi sa mga inventions na ito? Psalms 106 verse 39. Praise the Lord. Thus were they defiled with their own works, and went a-warring with their own inventions. Yes. Narumihan sila sa kanilang sariling mga gawa. Sila'y humantong sa immorality. Warring, pag sinabing warring, word war, that is worse than prostitute. Kung magamit ka ng word na worse than prostitute, war. With their own inventions. So, ibig sabihin yan, dahil sa kanilang mga gustong gagawin, not under the name of God, not under the commandments of God, not under the righteousness of God, then they go warring. Ibig sabihin yan, grabe, ito na yung nangyari ngayon sa sanglibotang ito. Pag sinabi mong war, that is derived from the word prostitute. Ano ba yung ng prostitute? Purpose, to make someone pleasure, to create pleasurable to someone who is longing for it. Bayaran nga lang. You have to pay for the price if you want to enjoy pleasure. So ang sanglibutan ngayon, grabe ang enjoyment out of pleasures, pero it is in a way outside from God, outside from His righteousness, outside from His commandments, outside from His statutes. So, therefore, ito na ang nangyayari ngayon sa sanglibotang ito. Grabe, ito na talaga. Ano pa? Kita mo yung mga pedophile. Bakit maraming naging pedophiles? Kasi maraming mga business ngayon na nag-aakit ng mga magulang. Yung mga anak nila binibenta yung katawan. And they are allured because of that money. At malakas ang bintahan niyan. So, people doing so much inventions in their own destruction na ikasisira sa kanila. Kaya napaka-importante, huwag tayong ma-derail, huwag tayong ma-out of way, sentro tayo sa will of God, sa ways of God. Kaya nga, inintroduce na ni Jesus Christ yung sarili niya, I am the way. Praise the Lord. I am the truth. So, ino-oppose ni Jesus Christ si Satanas. You ought not to walk after his way. He is bound to die in the eternal damnation. Do not follow his way. I am the truth, Jesus said. Do not believe Satan. He is not the truth. He is not telling you the truth.
He is not telling you accurate information, but he is deceiving you. Lies. Kaya, napakaliwanag. Ngayon ang nangyayari ngayon sa sanglibotang ito. Ultimo mga pare, ultimo mga pastors, napasukan na ng masamang espiritu. Sila na mismo ang nagkakasal ng same-sex marriage, which God destroyed in Sodom and Gomorrah, which God spoken through His scripture that these are abominations and they are subject to be condemned. So, ito na ang nangyayari ngayon sa sanglibotang ito. Basa pa. Ano ang ihatid sa ganitong klaseng mga inventions na ito? Basa Psalms 99 verse 8. Praise the Lord. Thou answerest them, O Lord our God. Thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions. Yan. Tingnan mo yung pag-ibig ng Diyos. Kahit nagpakita na ang Diyos ng poot sa mga inventions na ginawa ng mga tao, and yet He is offering forgiveness to everyone. Pero ano ngayon ang nangyayari ngayon sa mga sanglibotang ito? Forgiveness is being abused. Na-abuse na yung forgiveness. Pag sinabing forgiveness, God is giving you a chance to be forgiven for your wrongdoings so that you will not do it again. Ang nangyayari ngayon, forgiveness is being acknowledged, appreciated by people, but the sin is not being removed. And quoting that God is forgiving, that God is kind, God is merciful, God is loving, God is good all the time, mali. Na-defeat yung purpose ng Diyos sa forgiveness. Kasi ang purpose ng forgiveness is to take away iniquities, sins sa buhay ng tao, and do it no more. Huwag mo nang gawin yan. Kasi pag gawin mo yan, yung sinabi dito, parang aso. Hindi makapasok sa langit. Not literally na aso. Sinuka mo na, kinain mo pa. Para kang baboy. Niliguan ka sa karumihan mo. Pagkita mo ng putik, sausaw ka na naman. So, kaya, maraming inventions ang mga tao sa sanglibotang ito to their destruction. But yet, still God is giving a chance to all. Kaya lahat ng mga makasalanan, lahat ng uri ng makasalanan, God offered pardon and forgiveness. Pero ang mga tao, pag matigasan, even God Himself can do nothing. Bakit? He gave already the warnings. Sabi niya, the soul of the Father, the soul of the Son is mine, and the soul that sinneth, it shall die. Nagbigay na siya ng warning. Lahat ng warnings, binitawan na ng ating Panginoong Diyos. Kaya, makita natin, ano pa ang mga nangyayari ngayon? Basa Jeremiah 2:12 and 13. Praise the Lord. Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid. Be ye very desolate, saith the Lord. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Yan. Kayo na sa langit, matakot kayo. Magkaroon kayo ng matinding desolate. Pag sinabing desolate, kasiraan. Ibig sabihin yan, you have to feel it. You have to consider it, the horrible and the desolation that will happen. Because of these sins, the two evils na ginagawa ng kanyang people. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of the living waters. Di ba? Ang dami ng mga tao ngayon sa sanglibotang ito, forsook God. And they cling to falsehood, forsook God, and they cleave to unholiness,
worldliness, sinfulness, sinful pleasures. Nag-iwan na sila sa kabanalan ng Diyos. Iniwanan na nila ang Diyos. Hindi na, giniglect na nila ang Diyos. And they praise man, they praise the technologies more than God. They praise the creatures. Kung sinabi dito, they worship the creatures more than the Creator. They forsook God, ang Creator. Yan ang una. Yan yung ginawa ni Lucifer. Yan yung ginawa ng people of Noah, in the days of Noah. Yan yung ginawa ng Sodom and Gomorrah. Ayaw nila ang Diyos. Ayaw nila ng kabanalan. Ayaw nila ng kalinisan. Ayaw nila ng kabaitan. Ayaw nila ng katuwiran. Gusto nila kabaluktutan. So, anong ikalawa? They forsaken me, the fountain of the living waters. Imagine, pinursake mo yung fountain of the living waters, yung pinakabukal ng buhay. And hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Alam niyo yung banga. Pag meron niyang, minsan mo nanghiram ako ng baldi kay nanay baby. Nay, hiram ko baldi, magamay, self-karwas ko diri. O, dara, pastor, paglagay ko ng tubig, dito ako nagkabo sa ulan para magamit yan. Pakatipid-tipid na rin tayo. Binuno ko yung balde. So, nagsimula na ako nag-washing. Uy, nahubas man ang balde. Nahubas. Sabi ko lang, imagine ko, hindi man ako nagkabya. Sinausaw ko man lang yung trapo, bakit saan pumunta yung tubig? Di nagkalos na po ko, naghakot na naman ako. Doon ko na found out, binuhat ko yung balde, ang lakas pala ng tulo. No, anong ibig sabihin yan? Masama ba na meron kang balde na? No? Hindi yan balde, hindi yan banga. Tao yan. Na hindi makahold ng Holy Spirit. Dahil hindi buong puso umiibig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, merong portion na mapasukan ang masamang espiritu. That is why it cannot hold the Spirit of God. You want to hold water? Symbolizes the Spirit of God. Make your mind, your heart, your strength, and your heart whole, 100%. Na walang portion dyan ang masamang espiritu. Kasi yung balde, pagbigay sa akin ni Nanay Baby, hindi mo manotice na merong crack. Manotice mo na lang, paglagay mo ng tubig, maubos yung tubig. Pagbuhat ko, nandoon sa puwet ang crack. Ubos ang tubig. Kaya, yun namang tabo. Pag ganun ko sa tabo, nilagyan ko ng, yun na lang tabo gamitin ko, ganun din, crack din. Hindi rin makahold ng water. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, do not make cistern cannot hold water because of the leaks. Make your mind, your heart, your soul, your strength whole. Praise the Lord. Then you can hold Spirit of God. Kasi walang foreign na makapasok. God is a very jealous. Napakasiluso ng ating Panginoong Diyos. So, these are the people who do not prepare God's habitation. They are not willing to prepare themselves for God's presence. Paisi-isi lang. Yan ang malaking kasalanan. Basa pa, Jeremiah 4:22. Praise the Lord. For my people is foolish. They have not known me. They are sottish children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. Oh, imagine that. Ang mga tao ngayon, pag gagawa ng masama, napakatuso, napakatalino. Pero kung gagawa ng mabuti, no knowledge. Paano? Hindi sumusubaybay sa mabuting Diyos. Hindi sumusubaybay sa mabuting kautusan ng Diyos. They neglect to read the Bible. They neglect to understand the ways of God. They neglect
the preachings to make you aware of His goodness, statutes and commandments. They refuse. Then, doon sila ngayon gumagawa sa mga matuso sa sanglibutang ito who have all the gains and profits out of their deception. Kaya maraming mga tao, kaya dito sa, minsan nga, nagtanong ako kay Brad Pabs, ano yung gisend mo sa akin na parang merong resibo doon na pera? Pastor, na-hack yung ano ko. Maraming nagtatanong sa akin, ako ba daw nagpadala? Hindi ako yan. At ngayon, ibang personality na naman, nagpapadala sa akin. So aware na ako, itong marami palang hinahack na mga, ako, nahack din ako noon. Napirahan din yung mga kilala ko kasi akala nila ako yun eh. Ang daming mangluloko ngayon, sabihin ko po sa inyo. That is in line with Lucifer, with Satan. They wise to do evil, but to do good they have no knowledge. Last verses, Mark 7, 8 and 9. Praise the Lord. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. See, humihigit pa ang tradition of men, teaching of men, ways of men, kaysa commandments of God. So ang mga tao ngayon, they are more putting their loyalty to man sa tao rather than to God. Pag magsalita ka ng salita ng Diyos, tapos nasagasaan yung natutunan nila na tradisyon, mas paniwalaan pa nila yung tradisyon. Hoy, huwag kayong magwalis kasi gabi. Pinapalabas mo yung swerte. Hoy, huwag kang magsuklay ng gabi. Daming tradisyon. Kung may patay, hoy, huwag kang magpunta sa isang patay, magtawid-tawid yung mamamatay. Ang daming mga tradisyon. Imbis makashow ka pa ng love, comfort sa ibang patay, hindi, ma-question mo ba na sa isang linggo, 3 ang namatay? Hindi. Kung magsunod ka sa tradisyon, unfair yun. Isa lang patay ang bisitahin mo para comfort mo sila. Bigyan mo sila ng something to comfort them. Tapos hindi mo mabigay sa dalawa dahil sa tradisyon na yan na baka magtawid-tawid na yung patay. Yung patay, tawid man talaga yun. Lahat man talaga dadaan dyan. So, ang importante niyan, yung good work mo na pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, sa kapwa mo, sa mga buhay, dapat walang makaprevent niyan. Dahil sa tradition ba? Hindi mo na lang gawin. So, mas nire-respect mo pa ang tradition of man rather than the commandments of God. Kaya nirebuke ni Lord Jesus yung mga tao dito. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men as the washing of pots and cups and many other such like things ye do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Lubusan nyo ng tinakwil ang kautusan ng Diyos para lang masunod ninyo ang inyong mga salit-saling lahi na sabi-sabi. Daming mga invention sa sanglibutang ito that cause them to destruction. Inventions that is move or way or system outside from God, apart from God, or against the statutes and the commandments of God. At tingnan natin anong nangyari noon. Di ba? Anong ginawa ng Diyos sa Tower of Babel? He confounded their language para hindi mabuo yung kanilang balak maggawa ng tower that can reach heaven. And they will make their own name so that they shall not scatter in the earth. Pero hindi man yun utos ng Diyos, hindi man yun purpose ng Diyos. Gumawa sila ng sarili nila. Lahat na gagawin ng tao apart from God, sasama ka doon kay Lucifer. Lahat ng tao na hindi mag-submit
sa one Creator, one God, one Savior, isasama ka doon kay Lucifer. Kaya, let us therefore build up our submissiveness, our obedience to our Creator. Dapat doon tayo magpakita ng utang na loob, doon tayo magpakita ng grateful heart, doon tayo magpakita ng mabuting puso. Submit yourself unto God because God resisted the proud. Humble yourself under the mighty hand of God because God resisted the proud. Kaya therefore, malaking palaala ito sa lahat sa atin ngayon na ayaw ng ating Panginoong Diyos na mangyari din ang nangyari noon. Lo, this only have I found that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. Huwag nating i-follow yung mga taong gumawa ng something apart from God, outside from God. Mag-submit tayo sa Kanya. So, lagi nating unawain ang Kanyang will. Be not unwise, but let us redeem the time, knowing what is the will of God for the purpose, huwag tayong humiwalay sa Kanyang pamamaraan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.